Bakit ba minsan isang salita lang ng ibang tao, isang tingin, isang biro na hindi mo nagustuhan, nasira na agad buong araw mo? Hindi ka sinaktan, hindi ka tinamaan, pero parang may pumutok sa loob mo. Parang gumuho ang damdamin mo. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat, bakit ganito kalakas ang epekto ng ibang tao sa emosyon mo? Marami ang lumalabas sa isip mo. Ganun ba talaga sila? Bastos sila. Masama sila. Natural lang magalit. Pero ito ang mas mahirap tanggapin na katotohanan. Hindi ka galit dahil sa kanila. Galit ka dahil wala kang kontrol sa sarili mo sa sandaling iyon. At masakit pakinggan yan. Kasi mas gusto nating maniwala na may kasalanan ng mundo kaysa aminin na may kahinaan sa loob natin. Pero dito nagsisimula ang lakas. Hindi tinuro ng Stoicism na umiwas ka sa tao. Hindi rin nito sinasabi na magpanggap kang kalmado. Ang itinuturo nito ay mas malalim. You have power over your mind, not outside events. Marcus Aurelius. Ibig sabihin, hindi mo hawak ang bunganga ng ibang tao. Hindi mo hawak ang ugali nila. Pero hawak mo kung papayagan mo silang gambalain ang loob mo. At karamihan sa atin, hindi namamalayan. Ibinibigay natin ang kapangyarihang yon ng libre. Isang insulto, buong araw galit. Isang disrespect, ilang oras nag-i-imagine ng sagot. Isang maliit na bagay, nawawala ang focus, peace at dignidad. Parang ganito, para kang may bahay na walang pinto. Kahit sino pwedeng pumasok at guluhin ka. Ang tanong ngayon, gusto mo bang manatiling ganito? Sa video na ito, hindi kita tuturuan kung paano magpigil ng galit. Hindi rin kita tuturuan ng toxic positivity. Ang ituturo ko sa iyo ay mas tahimik, mas malalim at mas delikado sa ego ng ibang tao. Paano maging untouchable? Yung tipong may nagsalita, hindi ka nag-react, may nangasar, hindi ka nayanig. May nag-disrespect, hindi ka bumaba sa level nila. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mo kung sino ang may control. Dahil ang totoong lakas, hindi yung pinapakita sa galit, kundi yung hindi na kailangang magpakita ng kahit ano. Habang tumatagal ang video na ito, unti-unti mong makikita kung bakit ang mga taong madaling magalit ay kadalasang hindi talaga malakas at kung bakit ang kalmadong isip ang pinaka-nakakatakot na anyo ng kapangyarihan. Kaya kung pagod ka na kontrolado ng emosyon mo, kung ayaw mo ng isang tao lang ang sisira ng buong araw mo, kung gusto mong maramdaman kung ano ang tunay na inner control, manood ka hanggang dulo. Dahil sa huli, hindi lang paraan ng pag-react mo ang magbabago, pati kung paano ka tinitingnan ng mundo. Maraming tao ang hindi ka lang basta napapagalit, pinipilit ka nilang galitin. Bakit? Hindi dahil sa ikaw ang problema, hindi dahil sa mali ka sa kanilang mata, hindi rin dahil sa may personal silang galit sa iyo. Kadalasan, ang galit na nakukuha nila sa iyo ay instrumento ng kontrol. Sa madaling salita, kapag ikaw ay nagalit sa kanila, sila ang nanalo. Hindi mo lang naramdaman, naipakita mo rin. Naipakita mo na may kapangyarihan silang baguhin ang estado ng loob mo. Ang unang hakbang para hindi maging biktima ng ganitong dynamics ay maunawaan ang intensyon sa likod ng pangyayari. Ang insulto, pangungutya, sarcasm. Lahat ng ito ay mga trigger. Ang trigger ay parang palatandaan na subukan natin kung kontrolado natin ang taong ito. At dito pumapasok ang stoic insight ni Epictetus, no one can harm you without your consent. Kung pipiliin mong hindi payagan ang kanilang kontrol, hindi ka nasasaktan, hindi ka nagagalit, hindi ka na biktima. Sa bawat bait, bawat pang-asar, bawat mini-disrespect, may laro ng kapangyarihan. At ang mga taong madalas magpanggap na bastos o nakaka-insulto ay naglalaro lang. Hindi ka nila gusto galitin. Gusto ka nilang makita na nawalan ng dignidad. Kung nakaka-relate ka, pansinin mo kapag naunawaan mo ito, nagbabago ang pananaw mo sa galit. Ang iba ay nagiging hindi ka agad threat, nagiging senaryo sila kung saan mo pwedeng ipakita ang tunay na kontrol sa sarili mo. Bakit sinasadya ng mga tao na galitin ka? Provocation as a dominance test. Bakit may mga tao na parang laging sinusubok ka? Hindi nila ginagawa ito dahil interesado sila sa opinyon mo. Ginagawa nila ito para makita kung sino ang may kontrol. Ang bawat pang-asar, bawat insulto, bawat sarkasmo, parang tanong, mapapagalit mo ba ako? Mapipigil mo ba sarili mo? Kung magagalit ka, congratulations sa kanila. Para silang nagwagi ng maliit na laban, kahit sandali lang.
Ito ang dominance test. At sa social dynamics, ang nakakakontrol sa emosyon nila ay kadalasang nakakakontrol sa environment nila. Why mockery, disrespect, and sarcasm work? Mockery at sarcasm. Simple lang pero deadly. Ito ang mga micro-weapons ng mga taong gustong makita ang iyong kahinaan. Ang insulto ay mabilis na hook sa ego mo. Ang sarcasm ay mental bait, nagdudulot ng self-doubt at irritation. Ang disrespect ay emotional imbalance. Pinapabago nito ang mood mo kahit wala kang ginagawa. Bakit epektibo? Kasi karamihan sa atin, automatic ang reaction. Hindi natin iniisip bago sumagot o mag-react. At ito ang pwede nilang i-exploit. Ang reflexive emotional response mo, social hierarchy and emotional baiting. Sa grupo, may invisible na hierarchy. Ang mga nakakakontrol sa emosyon, nakakakontrol sa status. Kung nagpapagalit ka sa isang trivial na comment, hindi ka lang nag-react sa insulto, nagpapakita ka rin sa grupo ng kung sino ang may control. Ang mga taong sumusubok magpababa sa iyo sa dignity ay sinusukat ang emo power mo. Nagpapadala ka ba sa bait? Pinapakita mo ang weakness? Hindi ka nagpapadala? Ang ego nila ang nasaktan, hindi ikaw. Stoic insight. Laging tandaan, no one can harm you without your consent. Epictetus. Sa bawat bait, may choice kang payagan ang kontrol nila o panatilihin ang kontrol sa sarili mo. Kapag naiintindihan mo ito, ang mundo ay nagiging arena ng choices, hindi arena ng galit. Hindi ka nila gusto galitin. Gusto ka nilang makita na nawalan ng dignidad. Ito ang psychology ng provocation. Ang sino man na sinusubukan kang gambalain. Hindi ka nila nakikita bilang tao. Nakikita ka nila bilang object sa laro ng power. Isipin mo ito. May kausap ka sa trabaho, sa school, o kahit sa social media. Sinabi niya ang isang biro na halatang pangasar o baka nanlait siya ng hindi mo inaasahan. Sa unang segundo, naramdaman mo agad ang init sa loob. Parang may kumagat sa tiyan mo. Kumalat ang tensyon sa katawan mo. Gusto mong sagutin. Gusto mong ipakita ang lakas mo. Ngunit sandali lang, huminga ka. Naalala mo ang isa sa pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang aral. Hindi ka nila gusto galitin. Gusto ka nilang makita na nawalan ng dignidad at biglang nagbago ang perspective mo. Hindi na ito tungkol sa kanila. Hindi na ito laban mo. Ito ay choice mo. Sa halip na mag-react, nanatili kang kalmado. Ang galit nila, ang sarcasm nila, ang pang-asar nila, hindi na nakakaapekto sa iyo. Doon mo naramdaman ang isang kapangyarihan na hindi nila maabot. Ito ay control mo sa sariling isip. Ang mundo ay puno ng tao na sinusubok kang gambalain. Ngunit kapag naiintindihan mo ang dynamics na ito, ang bawat insulto ay nagiging simpleng test at ikaw ang tanging nanalo. Isa sa pinakaunang sandata ng Stoic Emotional Armor ay ang simpleng pause. Kapag may nang insulto, may nanlait o nakairita sa iyo, ang natural reflex ng katawan ay tumugon agad. Tumataas ang adrenaline. Umuusbong ang galit. Gusto mong ipakita ang lakas mo, ipagtanggol ang sarili o makapagpabawi sa insulto. Pero dito pumapasok ang simpleng disiplina, ang 3-second pause. Hindi kailangan ng mahabang pag-iisip. 3 segundo lang, huminga, mag-obserba sa sarili. Sa loob ng 3 segundo na yon, nakikita mo na ang nararamdaman mo ay reaksyon, hindi katotohanan. Nakikita mo ang galit mo bilang option, hindi requirement. Sa simpleng pause na iyon, nagkakaroon ka ng espasyo ng kalayaan. Hindi ka na automatic na nagre-react sa pangyayari. Hindi ka na biktima ng reflexive emotion. Marcus Aurelius mismo ay nagpaalala, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it, and this you have the power to revoke at any moment. Ang pause kahit 3 segundo lang ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na i-revoke ang estimate na iyon. Reflection. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, dahan-dahan, ang natural na reflex mo ay hindi na maging galit agad. Ang bawat insulto, bawat pangasar, nagiging simpleng test ng disiplina at hindi na attack sa iyo. Key mindset shift. Hindi mo kailangan ipagtanggol ang sarili sa lahat ng oras. Ang pinakamakapangyarihan, tahimik lang at nag-oobserba. Kapag may nangyaring nakairita, kadalasan ang unang reaksyon ng isip ay automatic, halo ng galit, defensive thoughts at stress. Ngunit ang isa sa pinaka-epektibong Stoic tools para maging emotionally untouchable ay
pagkilala at pagpapangalan sa emosyon, hindi mo kailangan isuppress o i-deny ang nararamdaman mo. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ito? Ito ba ay threat o simpleng irritation lang? Sabihin sa isip mo, ito ay irritation, hindi threat. Kapag nagawa mo ito, nabibigyan mo ang isip mo ng clarity. Nababawasan ang automatic na stress response, nagkakaroon ka ng gap sa pagitan ng pangyayari at ng reaksyon mo. Sa madaling salita, ang pag-label sa emosyon ay parang mental armor. Hindi mo pinapagana agad ang galit, takot o frustration. Binibigyan mo ang sarili mo ng choice kung paano tutugon. Marcus Aurelius mismo ay nagsabi, "You have power over your mind, not outside events." Ang simpleng pagkilala sa emosyon ay nagpapaalala sa iyo, hindi ang pangyayari ang nagkokontrol sa iyo. Ikaw ang may control sa pangyayari sa loob mo. Reflection. Kapag paulit-ulit mong ginagawa ito, dahan-dahan nagiging automatic. Nakikita mo agad ang irritation, disappointment, o insulto bilang simpleng signal, hindi attack. Hindi ka na natatrap ng bait. Hindi ka na nagagalit sa kung ano ang wala kang kontrol. Key mindset shift. Ang emosyon ay hindi kalaban. Ang hindi pagkilala sa emosyon, ang tunay na panganib. Kapag napangalanan mo ito, nagkakaroon ka ng powerful pause bago kumilos. Kapag may nangyaring nakairita, kadalasan ang utak natin ay nagfo-focus sa immediate, maliit na insidente. Isang biro na pang-asar, isang sarkastikong comment, at parang bumagsak ang buong mundo sa paligid natin. Dito pumapasok ang susunod na sandata ng Stoic Emotional Armor, ang zoom out. Tanungin ang sarili mo, may epekto ba ito sa buhay ko pagkatapos ng 5 taon? Ang insulto na ngayon ay parang dagok sa ego mo. Pero sa malawak na perspektibo, isang maliit na alon lang sa dagat ng buhay mo. Ang galit, frustration o irritation, temporary lang at maliit sa long-term view. Marcus Aurelius ay nagpaalala, "Consider how brief is life and how trivial most of the things we worry about are in the grand scheme." Kapag nag-zoom out ka, nababawasan ang intensity ng galit. Nakikita mo ang trigger bilang minor event, hindi existential threat. Nagkakaroon ka ng emotional immunity sa maliliit na pangyayari. Reflection. Ang mga tao at pangyayari na gustong gambalain ka sa 5 years perspective, hindi na mahalaga. Ang lakas mo ay nasa kakayahang hindi bigyan ng significance ang hindi mahalaga. Key mindset shift. Ang mundo ay puno ng triggers. Ang kalmadong isip ay hindi nakatira sa minuto-to-minuto na drama. Nag-zoom out ito. Sa pag-zoom out, wala kang nakikitang dahilan para magalit. Isa sa pinakamahalagang prinsipyo sa Stoicism ay control dichotomy. May mga bagay na kontrolado mo at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang kapayapaan ng isip ay nakasalalay sa pagkilala nito. Kapag may nang insulto o nang asar sa'yo, hindi mo kontrolado ang salita nila, hindi mo kontrolado ang intensyon nila, hindi mo kontrolado ang galaw ng mundo sa paligid mo. Ang kontrolado mo lang ay ang reaksyon mo. Paano mo pipiliing tumugon? Paano mo pipiliing panatilihin ang dignidad mo? Paano mo pipiliing huwag pahintulutan ang galit na kumontrol sa'yo? Dito mo nakikita ang kapangyarihan ng Stoic mindset, ang bawat emosyon na napapansin mo. May choice ka sa loob nito. Marcus Aurelius ay nagsabi, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Kapag naiintindihan mo ang control dichotomy, hindi ka na biktima ng galit, insulto o manipulation. Hindi ka na naaapektuhan ng pang-asar o sarcasm. Nagiging natural ang emotional armor mo. Reflection. Ang mundo ay puno ng bagay na hindi mo makokontrol. Ang galit, stress at frustration ay kadalasang paglaban sa hindi mo kontrolado. Kapag iniwan mo ang hindi mo kontrolado, nagagawa mong panatilihin ang kapayapaan ng isip. Ang taong may kontrol sa sarili, hindi kailangang manalo ng argumento. Hindi mo kailangan patunayan sa kanila na tama ka. Hindi mo kailangan patunayan sa mundo ang halaga mo. Ang kailangan mo lang ay hindi pabayaan ng ibang tao na makontrol ang loob mo. Calm is power. Maraming tao ang nakakaapekto sa iyo. Hindi dahil malakas sila, kundi dahil nagbibigay ka ng kapangyarihan sa kanila sa pamamagitan ng reaksyon mo. Isipin mo ito, iisang tao ang nanlait sa iyo. Kaagad kang nag-react, nagagalit, naiinis o nagtatanggol ng sarili. Sa sandaling iyon para silang nanalo. Nakita nila ang galit mo.
ang frustration mo, ang emosyon mo. At dito nila naramdaman ang control. Ngunit kapag nanatili kang kalmado, isang kakaibang pangyayari ang nagaganap. Ang sarcasm, insulto o pang-asar nila ay dumadaan lang, walang epekto. Hindi mo pinapagana ang kanilang weapon. Sa halip, nagiging silent authority ka. Hindi sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pamamagitan ng tahimik na kapangyarihan. Ito ang konsepto ng Stoicism. Ang calm mind ay pinakamakapangyarihang armas. Tahimik na isip, psychological dominance. Bakit ganon? Kapag hindi ka nagre-react, una, takot ang ibang tao sa hindi nagre-react. Kadalasan, ang mga nanlilito o nangaasar ay naghahanap ng emotional response. Kapag wala kang ibinibigay, nawawala ang kontrol nila. Ang galit mo ang gusto nilang makita, ito ang reward nila. Kapag tahimik ka, sila ang naguguluhan. Ang tahimik na tao ay misteryoso, unpredictable, at nakakatakot. Pangalawa, calm body language bilang silent authority. Hindi lang isip ang kailangan kalmadong. Paano ka nakatayo, paano ka huminga, paano ka tumingin sa tao. Lahat ng ito ay nagsasabi ng kapangyarihan. Tahimik ka lang pero nakikita nila na wala kang kinatatakutan. Wala kang labis na kailangan patunayan. Ang bawat galaw mo ay nagpapakita. Ikaw ang may control, hindi sila. Pangatlo, emotional restraint bilang status signal. Kapag napigil mo ang galit, frustration o urge na tumugon, ipinapakita mo sa sarili mo. At sa mundo na may mastery ka sa sarili mo. Sa social dynamics, ang restraint ay hindi kahinaan. Ito ay status. Ang taong madaling magalit ay mababa ang kontrol, madaling manipulahin. Ang tahimik na may kontrol ay mataas ang power kahit walang salita. Pang-apat, Stoicism versus passivity. Mahalagang linawin, ang tahimik na kontrol ay hindi passivity. Hindi ito pagiging mahina o hindi pakialam. Passive, iniwasan mo ang laban dahil natatakot ka. Stoic, calm. Hindi ka naapektuhan dahil pinipili mo ang reaksyon mo. Tahimik ka pero conscious. Kalmado ka pero alert. Hindi ka basta-basta manipulated. Isang simpleng reflection, kapag hindi ka nagalit, sila ang nawalan ng armas. Sa mundo ng power dynamics, tahimik ang tunay na malakas. Ang galit ay senyales ng kahinaan. Ang calmness ay silent authority. Ang isang tao na kontrolado ang sarili, hindi kailangan manalo sa argumento, hindi kailangan patunayan ang sarili. Ang control sa isip, ang pinakamakapangyarihang anyo ng power. Kapag ini-apply mo ito araw-araw, ang bawat insulto ay simpleng test, ang bawat sarcasm ay nagiging exercise ng mastery, ang bawat pang-asar ay hindi na threat, kundi opportunity, at sa bawat tahimik na sandali, nakikita mo ang mundo ay puno ng armas na hindi mo kailangan gamitin. Ang kalmadong isip ay sapat na. Bakit takot ang tao sa hindi nagre-react? Kapag may tao kang nakaharap na nangasar, nanlait o nanlito sa'yo, kadalasan ang instinct nila ay tumulak sa emosyon mo. Gusto nilang makita ang galit, frustration o kahit takot. Bakit? Kasi sa subconscious nila, ang reaksyon mo ang pinakamabilis na palatandaan ng kontrol mo. Kapag nag-react ka agad, nakikita nila may weakness ka. Kapag nagagalit ka, nakikita nila madaling maapektuhan ka. Kapag nairita ka, nakikita nila ang ego mo ay mamanipulate. Sa madaling salita, ang galit o reaksyon mo ang reward nila. Kung wala kang ibinigay na reaksyon, naguguluhan sila. Nawawala ang kapangyarihan nila. Nawawala ang weapon nila. Ito ang dahilan kung bakit tahimik ang pinakamakapangyarihang hanyo ng psychological dominance. Hindi nila nakikita kung ano ang nakakaapekto sa'yo. Hindi nila alam kung paano ka makokontrol. Ang kanilang manipulative tactics ay nagiging useless. Stoic insight. He who is calm in the face of provocation cannot be harmed. At kapag naiintindihan mo ito, ang mundo ay nagiging arena ng silent power. Ang iba ay parang armas lang sa isang labanan na hindi mo pinapagana. Reflection. Kapag hindi ka nag-react, nagiging misteryoso ka sa kanila. Ang hindi nila maintindihan ay nakakatakot. At sa takot na iyon, nawawala ang kanilang kontrol. Calm body language is silent authority. Hindi lang isip ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kalmadong isip at kalmadong katawan ay silent authority. Kapag nanatiling tahimik at kontrolado ang katawan mo, hindi mo pinapakita ang stress o galit, hindi mo pinapakita ang discomfort. Ang bawat galaw mo ay nagsasabi, hindi ako madaling maapektuhan. Isipin ito, may nanlait sa'yo,
nanlait sa trabaho o sa social media. Habang nanlait sila, nanatili ka lang. Diretso ang tingin, steady ang postura. Relaxed ang paghinga. Ano ang nararamdaman niya? Naguguluhan siya, nawawala ang confidence niya, nawawala ang illusion ng control niya sa'yo. Ito ang silent authority. Hindi mo kailangan magsalita. Hindi mo kailangan magtanggol. Hindi mo kailangan ipakita ang lakas mo. Ang presence mo lang ay nagpapakita ng control sa sarili. Mga detalye ng body language, postura, tuwid ang likod pero relaxed ang balikat. Hindi tense, hindi rigid. Tingnan, steady ang mata, hindi nakatingin pababa o tumatakbo sa galit. Paghinga, deep at calm, ang tahimik na hininga ay nagpapadala ng signal ng confidence at control. Galaw ng kamay at mukha, controlled at deliberate. Walang overreaction, walang exaggerated gestures. Kapag pinagsama ang lahat ng ito sa kalmadong isip, ang iba ay parang nahuhulog sa kanilang sariling laro ng power. Nawawala ang armas nila. Hindi ka nila makontrol. Stoic reminder. It is not what happens to you, but how you respond to it that matters. Ang calm body language ay hindi pagiging mahina. Ito ay strategic mastery. Ito ay silent message. Walang sino man ang makokontrol ang isip ko, kahit ang salita mo, galit mo o pang-asar mo. Reflection. Tahimik ka pero powerful. Nakikita ka ng iba bilang authority. Kahit walang salita, hawak mo ang laro, ang katahimikan ng katawan. Mas malakas kaysa sa galit na salita. Kapag consistent mong ginagawa ito araw-araw, ang bawat confrontation ay nagiging exercise sa mastery. Ang bawat insulto o pang-asar ay nagiging opportunity para ipakita ang silent power mo. Ang mundo ay natututo. Hindi ka madaling manipulahin. Hindi ka madaling matitinag. Emotional restraint as status signal. Ang kalmadong tao ay may tahimik na lakas, pero may isa pang layer ng kapangyarihan. Emotional restraint. Kapag hindi ka nagpapadala sa galit, irritation o frustration, ipinapakita mo sa sarili mo at sa mundo na may mastery ka sa sarili mo. Ikaw ang kumokontrol sa sarili mo. Ipinapakita mo na hindi ka madaling manipulahin. Ipinapakita mo na walang maliit na trigger ang makakapagpabagsak sa iyo sa social dynamics. Ito ay isang status signal. Isipin mo ito, may nagbiro na pangasar sa iyo, may nanlait o ng insulto sa iyo, may nagsabi ng mali tungkol sa iyo. Kung ang iba ay magagalit, magpapaapekto o magtatanggol agad ng sarili nila, nakita nila ang kahinaan, nakita nila ang pagiging reactive, nakita nila ang limitasyon sa kontrol. Ngunit kapag nanatili kang kalmado, controlled at tahimik, ang iba ay naguguluhan at natatakot. Ang kanilang pang-asar ay nawawala ang bisa. Ang perception nila sa iyo ay respected, hindi challengeable. Emotional restraint ay hindi suppression. Hindi ito nangangahulugan na pinipigilan mo ang sarili mo sa galit, kundi pinipili mo kung saan, paano, at kung kailan mo ipapahayag ang emosyon. Marcus Aurelius ay nagpapaalala, you have power over your mind, not outside events. Ang control sa emosyon mo ay pinaka-direct na demonstration ng personal power. Sa mundo ng power dynamics, ang madaling mag-react ay mababa ang status, ang tahimik at controlled ay mataas ang status, reflection. Kapag may taong sinusubukan ka, nakikita nila agad, hindi ka basta-basta naaapektuhan, hindi ka madaling natitinag, hindi mo kailangan magpakita ng galit para patunayan ang sarili mo. May kasabihan ng Stoic na, ang taong may emotional restraint, siya ang may tunay na kapangyarihan. Ang iba, naglalabas lang ng armas na hindi mo kailangan harapin. Sa practical na application, sa bawat insulto, sa bawat pang-asar, isipin mo, hindi ko kailangang patunayan ang sarili ko. Kontrolado ko ang loob ko. Huwag mong ipakita agad ang reaksyon mo. Panatilihin ang dignidad at presence mo. Kapag ginawa mo ito consistently, ang tahimik na kapangyarihan mo ay nagiging visible sa lahat. Ang respeto at status mo sa paligid mo ay natural na tumataas. Ang mundo ay natututo. Hindi ka madaling manipulahin. Hindi ka basta-basta naaapektuhan. Stoicism versus passivity. Maraming tao ang nagkakamali sa tahimik at kontroladong behavior. Iniisip nila, kung hindi ka nagre-react, baka mahina ka. Ito ang unang misconception na kailangan nating linawin. Passivity ay hindi mo pinapansin ang problema dahil natatakot ka o walang kakayahang harapin ang sitwasyon. Stoic calmness ay alam mo ang sitwasyon, nakikita mo ang dynamics at pinipili mo ang reaksyon mo.
Sa Stoicism, hindi kalmadong pag-uugali ay pag-iwas. Kalmadong isip ay strategy. Kapag nanatili kang kalmado, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa galit o insulto ng iba. Hindi ka natatrap sa manipulation, bait o provocation. May freedom ka sa bawat desisyon mo sa reaksyon mo. Isipin mo ito, may nanlight sa'yo, nag-insulto o sinubok ka. Ang passive na tao ay umiiwas, natatakot o nagtatago. Ang reactive na tao ay agad na nagagalit, nagpapakita ng kahinaan, nagiging biktima ng sariling emosyon. Ngunit ang stoic calm ay ganito, nakikita ang sitwasyon ng malinaw, naiintindihan ang control dichotomy, pero pinipili ang pinakamahusay na aksyon o pinipiling hindi kumilos sa bait, nakakakuha ng respect at status ng hindi nagpapakita ng galit, reflection. Tahimik at kalmado ka, pero hindi ka mahina. Ang ibang tao, kahit may malakas na salita o sarcasm, ay hindi ka kayang pabagsakin. Ang kontrol mo sa sarili ang tunay na lakas. May kasabihan ng Stoic, Stoic calmness is not weakness. It is mastery. It is the silent power no insult or provocation can touch. Practical na application. Kapag may nag-provocate sa'yo, huminga at obserbahan. Tanungin ang sarili, ano ang kontrolado ko dito? Huwag mag-react kung walang pakinabang o kung wala sa kontrol mo. Panatilihin ang dignidad, tahimik na presence at calm body language. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta natatrigger. Ang iba ay naguguluhan at nawawala ng control, ang mundo ay natututo. Ang lakas ay hindi sa galit, kundi sa tahimik at disiplinadong isip. Sa huli, ang kapangyarihan ng calmness ay hindi nakikita sa lakas ng boses o sa dami ng salita. Ang tunay na lakas ay sa tahimik na kontrol ng isip at katawan. Kapag nanatili kang kalmado sa gitna ng insulto, sarcasm o pangasar, hindi ka basta-basta naaapektuhan. Ang iba ay nawawala ang weapon nila, ang kanilang manipulative tactics ay nagiging useless sa bawat confrontation, bawat bait, bawat pangaasar. May choice ka sa reaksyon mo. May kapangyarihan ka na panatilihin ang dignidad mo. May freedom ka na hindi bigyan ng kontrol ang ibang tao sa loob mo. Kapag hindi ka nagalit, sila ang nawalan ng armas. Kapag nanatili kang kalmado, ang tahimik mong presensya ang pinakamakapangyarihang sandata. Tahimik na isip ay psychological dominance. Calm body language at emotional restraint ay silent authority at status signal. Stoicism versus passivity. Ito ay conscious mastery sa sarili. Ang control sa sarili ang tunay na power, hindi ang panalo sa argumento o pagpapakita ng galit. Sa mundo ng pang-araw-araw na power dynamics, ang galit, sarcasm at insulto ay laro ng kontrol. Ang calmness at self-mastery ay ang tanging sandata na hindi nila mapipigilan. Hindi mo kailangan patunayan sa iba ang sarili mo. Hindi mo kailangan ipakita ang galit. Ang tunay na kalakasan ay nasa loob mo sa bawat tahimik at disiplinadong sandali. Daily Stoic Training. Practical Application. Ang Stoicism ay hindi philosophy na pinapakinggan lang. Ito ay disiplina na inuulit araw-araw. Hindi ka nagiging emotionally untouchable sa isang realization. Nagiging ganon ka sa paulit-ulit na training. Kung gusto mong maging kalmado kahit may nangaasar, nanlalait o nang mamanipulate, kailangan mong sanayin ang isip mo bago pa mangyari ang sitwasyon. Number 1. Morning Mental Priming. Paghahanda ng isip bago ka sumabak sa mundo, bago ka humawak ng cellphone, bago ka makipag-usap kahit kanino, bago ka pumasok sa trabaho o lumabas ng bahay, kailangan mong ihanda ang isip mo. Ganito ang Stoic Mental Priming sa umaga. Kahit 30 segundo hanggang 1 minuto lang, sabihin mo sa isip mo, ngayong araw, may makakasalubong akong bastos. May magsasalita ng hindi ko magugustuhan. May susubok sa pasensya ko. At handa ako. Hindi ito negativity. Ito ay realismo. Marcus Aurelius mismo ay ginagawa ito tuwing umaga. Pinapaalala niya sa sarili niya na, I will meet people who are meddling, ungrateful, arrogant, dishonest. Bakit? Para kapag nangyari, hindi ka nagugulat. Ang galit ay madalas nanggagaling sa expectation. Inaasahan mo kasing magiging maayos ang lahat. Pero kapag in-expect mo na ang friction, hindi ka emotionally shocked kapag dumating ito. Resulta, hindi ka reactive. Hindi ka easily triggered. May emotional buffer ka buong araw. Number 2. Expect disrespect. Negative visualization. Ang pinakamakapangyarihang Stoic training, negative visualization.
ay hindi pag-iisip ng masama. Ito ay pag-alis ng emotional surprise. Isipin mo ito, bago ka pumasok sa isang meeting o bago ka makipagkita sa isang tao, itanong mo sa sarili mo, paano kung malitin niya ako? Paano kung bastos siya? Paano kung subukan niya akong galitin? At pagkatapos, sagutin mo agad, kaya ko itong harapin ng kalmado. Kapag ginawa mo ito, nawawala ang emotional ambush. Hindi ka na nabibigla, hindi ka na naaakit sa provocation. Ang insulto ay masakit lang kapag hindi mo inasahan. Kapag inasahan mo na, nagiging practice na lang ito, hindi sugat. Number 3. Emotional journaling. Kahit mental lang, paglinaw ng isip pagkatapos ng laban sa pagtatapos ng araw. Tanungin mo ang sarili mo, sana ko muntik magalit. Ano ang naramdaman ko? Nag-react ba ako o nanatili akong kalmado? Ano ang mas magandang gagawin ko bukas? Hindi mo kailangan ng notebook kung ayaw mo. Kahit mental review lang bago matulog. Ito ang ginagawa ng mga Stoic, evening reflection. Hindi para sisihin ang sarili mo, kundi para hasain ang awareness. Kapag naaalala mo ang reaction mo, mas nagiging aware ka sa triggers, mas bumibilis ang self-control sa susunod. Unti-unting bumabagal ang galit response. Ito ang tunay na progress, hindi perfection, kundi mas maagang awareness araw-araw. Number 4. Detachment practice sa maliliit na bagay. Training sa trivial frustrations. Hindi mo masasanay ang sarili mo sa malalaking insulto kung hindi ka marunong mag-detach sa maliliit na abala. Practice ito sa araw-araw. Mabagal ang pila. Huwag mag-react. Traffic. Huwag magmura. Maliit na inconvenience. Huminga, manatiling kalmado. Sabihin mo sa isip mo, ito ay maliit. Hindi ko kailangan ibigay ang emosyon ko dito. Ito ang emotional weight training. Kung sa gym, light weights muna. Paunti-unting bumibigat. Ganito rin sa emosyon. Sa maliliit na bagay mo sinasanay ang emotional restraint para kapag dumating ang totoong provocation, handa ka na. Core line. Ang disiplina sa emosyon ay hindi biglaan. Ito ay inuulit. Hindi ka magiging untouchable bukas. Pero kapag inulit mo ito araw-araw, mapapansin mo, mas bihira ka magalit. Mas mabilis kang bumalik sa kalmado. Mas kaunti ang may kapangyarihan sa emosyon mo at doon mo mararamdaman ang tunay na stoic power. Maraming tao ang nagkakamali dito. Iniisip nila, kailangan kong maging kalmado agad. Dapat hindi na ako magalit kahit kailan. Pero ang emosyon ay hindi switch. Dito tayo muscle at lahat ng muscle ay lumalakas sa maliliit na ulit. Hindi sa isang mabigat na buhat. Pero may mas mahalagang tanong. Bakit gumagana ang maliliit na disiplina? At bakit dito bumibigay ang karamihan? Una, ang totoong kalaban ay hindi galit, kundi automaticity. Kapag may nagsalita ng bastos, ang nangyayari ay hindi decision. Ito ay automatic response. May sinabi siya, may emosyon, may reaction, walang pagitan. Ang goal ng Stoic training ay hindi supilin ng emosyon, kundi maglagay ng space sa pagitan ng stimulus at response. At ang space na yan ay nabubuo sa paulit-ulit na maliit na reps. Pangalawa, Atomic Habits Principle. Identity-based change. Hindi mo binabago ang emosyon mo sa pamamagitan ng willpower. Binabago mo ito sa pamamagitan ng identity. Hindi, susubukan kong huwag magalit, kundi ako ay taong hindi agad nagre-react. Sa tuwing hindi ka nag-react sa maliit na inis, hindi ka pumatol sa sarcasm, hindi ka nagtaas ng boses. Kahit maliit lang, isang boto iyon sa bagong pagkatao mo. At kapag araw-araw may boto, nabubuo ang bagong identity. Pangatlo, small reps. Bakit maliit ang dapat simulan? Hindi mo pwedeng sanayin ang sarili mo sa malalaking insulto agad, matitinding disrespect, emotional ambushes. Kung bumibigay ka pa sa traffic, mabagal na internet, maliit na abala. Kaya ang Stoic training ay micro-discipline. Halimbawa, 10 segundo na hindi pag-react, isang malalim na hinga, isang piniling katahimikan, mukhang walang kwenta. Pero sa utak mo, may bagong pathway na nabubuo. Neurons that fire together, wire together. Pang-apat, consistency over intensity. Ito ang pinaka-Stoic at pinaka-Atomic Habits Principle. Mas mahalaga ang araw-araw na 1% control kaysa isang araw na sobrang pigil tapos sumabog kinabukasan. Ang disiplina sa emosyon ay parang dasal. Hindi mo ginagawa dahil may emergency,
Ginagawa mo dahil ito ang pang-araw-araw na pagsasaayos ng sarili. Sa pananaw ng pananampalataya, ito ay pakikipagbuno sa sarili, ang araw-araw na pakikipagbuno sa sarili. Hindi dramatic, hindi nakikita ng iba. Pero dito hinuhubog ang lakas. Panglima, habit loop applied sa emosyon. Halimbawa, cue leads to response which leads to reward. Kapag may sinabi siyang hindi maganda, dati ang reaksyon mo ay galit, pagsagot at pagpapalala ng sitwasyon. Ngayon pinipili mo ang katahimikan, huminga ng malalim at umiwas sa gulo. Ang gantimpala nito ay dignidad at kontrol sa sarili. Kapag paulit-ulit mong naranasan na, hindi pala ako nasira kahit hindi ako pumatol, nagiging rewarding ang kalmado. At kapag ang kalmado ay naging reward, automatic na siyang pipiliin ng utak mo. Panganim, ang linya na dapat mabaon sa isip. Ito ang linyang inuulit. Hindi lang sinasabi, ang disiplina sa emosyon ay hindi biglaan. Ito ay inuulit. Hindi ka nagiging kalmado dahil naintindihan mo. Nagiging kalmado ka dahil inulit mo ang tamang response kahit ayaw mo pa. Pangpito, tahimik na katotohanan. May mga araw na babagsak ka. May mga araw na magre-react ka pa rin. Pero kung bumabalik ka sa practice, kahit paulit-ulit, nasa tamang landas ka na. Ang taong may kontrol sa emosyon ay hindi yung hindi nagagalit. Ito yung marunong bumalik sa sarili bago pa man tuluyang mawala. Dapat tandaan, hindi lahat ng oras ay bawal magalit. Ang galit ay may tamang panahon at dahilan. Ang tanong, kailan ba dapat magalit? Maraming tao ang nagkakamali sa ideya ng stoicism. Iniisip nila na ang pagiging stoic ay nangangahulugang hindi ka na pwedeng magalit. Ito ay malalim na maling pagkakaintindi. Ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging robot o pekeng kalmado. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa sarili, pag-unawa sa emosyon, at paggawa ng tamang aksyon kahit na puno ng kaguluhan o kawalan ng respeto ang paligid mo. Una, makatarungang galit versus galit ng ego. Makatarungang galit dahil may mali sa paligid. Galit dahil may kawalan ng katarungan o may nasasaktan na iba. Galit na may layunin para gumawa ng tama, hindi para ipakita ang sarili. Maling galit. Galit ng ego. Galit dahil sa pride, insulto o personal offense. Galit na padalos-dalos, reactive lang. Walang malinaw na layunin. Galit na nagpapahina, hindi nagpapalakas. Punto ng stoicism. Ang makatarungang galit ay sinasadya. Ang galit ng ego ay padalos-dalos. Kapag alam mo ang pagkakaibang ito, hindi ka basta nagpapadala sa insulto o pang-aasar ng iba. Ngunit hindi rin ibig sabihin na nagiging passive ka sa mali o kawalan ng katarungan. Pangalawa, katarungan sa stoicism. Ang stoicism ay nagtuturo, ang galit ay may lugar. Kung ito ay para sa katarungan, hindi para sa pride o personal na pagkakasakit. Kung may mali sa paligid, ang tamang aksyon ay hindi emosyonal na reaksyon ang dapat gawin. Halimbawa, may nananakit o naninira sa iba. Hindi ka nagagalit lang dahil frustrated ka. Galit mo ay fuel para gumawa ng tamang aksyon. May malinaw na layunin at hindi destructive. Ang kontrol sa galit ay nagiging paraan upang magpatuloy sa tama at hindi maging alipin ng emosyon. Pangatlo, tahimik na aksyon ay emosyonal na reaksyon. Ang tunay na stoic ay hindi basta nagre-react sa insulto o pang-asar. Gumagawa ng planado at kontroladong aksyon, nananatili sa dignidad at focus, pero hindi passive sa maling nangyayari. Reflection. Hindi ka stoic para manahimik. Stoic ka para hindi maging alipin ng emosyon. Ibig sabihin, ang kalmadong isip ay pinipili ang galit sa tamang dahilan, hindi sa maliliit o walang kwentang insulto. Ang galit ay tool, hindi sandata laban sa sarili. Paano malalaman kung dapat ka magalit? Tanungin ang sarili, ito ba ay mali sa prinsipyo, sa katarungan o sa dignidad ng iba? Kung oo, ibig sabihin